So mga kapatid, meron tayong katanungan na sasagutin. No? Dahil may nag-comment sa atin, bakit pa bibigyan natin ng panahon yung mga kapatid natin na tumuliksa. Pwede pabayaan na natin sila. No? Bakit, Father Darwin, makidiskusyon ka pa sa kanila? It is a waste of time. So yan po yung natanggap natin na katanungan. Ito yung sagot natin, mga kapatid. Si Saint Irenaeus of Lyons, sabi niya, error indeed is never set forth in its naked deformity. Lest being exposed, it should at once be detected. But it is craftily decked out in an attractive dress. So anong punto dito, mga kapatid? The danger is not Christ disappearing, but Christ being repackaged. Error survives by sounding close to truth. Kailangan natin sasagutin yung mga tuligsa ng mga kapatid natin because error survives by sounding close to truth. Parang totoo din. Kaya nga, yan po yung objective natin. Para maging malinaw yung katotohanan, especially the identity of the Catholic Church. Dahil, kung hindi natin sasagutin sila, 24/7 sila nandun sa social media. May TV station sila 24/7. May radio station sila 24/7. May TV station sila 24/7. Tayo, wala nga tayong gasoline station. So ginagamit lang natin itong program natin dito sa social media para sasagutin natin sila. At haharapin din natin minsan. Haharapin din natin minsan, di ba? Anong sabi ni Saint Athanasius of Alexandria? They have the words of Scripture in their lips, but the meaning of Scripture in their heart is corrupted. So magaling sila mag-quote ng banal na kasulatan. They have the words of Scripture on their lips, but the meaning of Scripture in their heart is corrupted. So delikado talaga itong heresy, mga kapatid, no? It corrupts the heart of each one of us. Heresy often keeps Christian language while emptying Christian faith. No? So yung fidelity natin sa katotohanan over novelty. Yung katotohanan is nandyan na yan. Hindi kailangan novelty. No? So kailangan talaga sasagutin natin. Hindi lang tayo mag-say, tando-tando lang ta. No, sasagutin natin with a humble heart. So this coming January po, last Monday siguro, meron tayong theological discussion. Kasama natin, manha ko diha, ugma, magpableh. Yes, ti ami, ati Ima Dakulad. No? So, this last Monday, may pastor tayo na naghamon at sasagutin natin. So, yung friendly dialogue natin, kinakailangan natin yan eh. Uhaw na uhaw, yung last nga, yung discussion natin last, umaabot po ng yung discussion natin with the albularyo. Umaabot na ng 100,000 views, no? Yung live natin is 200, more than 200 views. Pero itong kapatid natin sa discussion natin last month, umaabot na ng 169 views dito sa YouTube channel natin. Yung mga bisita natin ng mga albularyo ay ang dami na po. Tinitingnan ko po. Ito po. 100 ito. 171,000 1 month lang. So kita natin na marami talagang ma-educate natin through friendly dialogue, kapatid. Okay.
Sabi naman ni Saint Augustine of Hippo, they did not go out from us in body, but they went out in heart. The most dangerous separation is interior one, remaining in the church while no longer thinking with the church. Ito po yung pinaka, mga kapatid, Katoliko ka, pero hindi ka Katoliko mag-isip. Remaining in the church while no longer thinking with the church. Communion over versus individualism. Yan po yung kalamihan natin mga Katoliko. Kung mag-isip tayo, ay parang hindi Katoliko, parang Protestante. So, a lot of people is remaining in the church while no longer thinking with the church, no? So, mas laging nagsasamba, pero hindi naman sumusunod sa simbahan. Yun po yung challenge natin. Saint Vincent of Lerins, sabi niya, even if a part of the church should cut itself off from the communion of the universal faith, the whole must not follow the part. So kung merong mga part sa simbahan na iniwan na ang simbahan. So yung kabuuan hindi dapat susunod. Truth is preserved not by innovation but by continuity. So ano yung katotohanan? Truth is preserved not by innovation but by continuity. What has been believed everywhere, always, and by all. Perseverance over excitement. No, delikado po yun, no? So, ito yung punto ng mga church fathers natin. The grievous wound to the church comes not from those who depart openly, but from those who remain while quietly reshaping the faith. So, binabago nila yung ito yung reminder ng mga church fathers, mga kapatid. The church does not need reinvention. Kailangan natin is renewed fidelity. I-renew natin yung promises natin sa Kanya. Truth is guarded by communion, not personal brilliance. Ang ganda, no? Ang nung talino mo pa. Pero, hindi yan sinusunod ang katotohanan. Truth is guarded by communion, not personal brilliance. Authentic renewal is slow, faithful, and often quiet. So yan po. Ang ganda ng punto ng mga church fathers. So yun lang po dahil may tanong sa atin na bakit ba kailangan pa natin sagutin at harapin yung mga pastor na ng diskusyon. Ito po, kailangan natin na i-clarify yung katotohanan sa ating pananampalataya, mga kapatid. Para the church does not need reinvention but renewed fidelity. Truth is guarded by communion, not personal brilliance. Ang ganda, no? So yan po, mga kapatid. At sana po may natutunan kayo ngayon. Okay? Salamat tayo. Ninyo de Jesus Pancho. Watching from Canlaon City, Negros Oriental, Los Viminda, Mina. Salamat po, Father, have a prosperous year. Akong wish for this, Father, nga maka-move on ako sa akong mga pain, not only physical but also spiritual. I need healing, Father. Please help me to pray also my family. I need change to my daily routine life. Mabigat kasi sa dibdib na may mga kaibos sa kinabuhi. Offer everything to the Lord and look at the cross, kapatid. Look at the cross of Christ. And the cross of Christ, His pain will console you and console us. Okay? Salamat din ako sa Star Senders natin ngayon, si Ami Dacuba na Elgar. Good evening, Father.
Watching from Dalaget, Cebu. Salamat, sister. Sister Gladys Pinili, 200 stars. Si Sister Imper, 50 stars. No? So, yan lang po 10 minutes lang tayo. Sarap na matulog po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Good evening, Father. Pray niyo po sana ang mag-ina ko magbalik loob sa pananampalataya. Mayroon akong nailad na sa INC. So, ipagdasal mo, kapatid, and then patuloy ka na magpalalim sa katotohanan para naman mabigyan mo sila ng linaw. Si Sister Annalie Nayula, no? Akong pag-umangkon nabalik sa hospital kay na infection iyang operation na mayuma, please help. Pray. Espertari man, yan name. Yes, sister, I will. God bless po. Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless.